Ayan, hello guys. Share ko po sa inyo yung aming pong paraan ng aming pong pagtatasik ng tuyong lawlaw. Ayan po. Layer po ng isda, asin, at yelo. Ayan. Tapos isda po ulit ang ilalagay po namin sa bawat pagitan. Tambakan po ulit namin ang isda yan. Lalagyan po ulit ng asin, yelo, yan, ganyan po ang aming pong pagtatasik. Ito na po yung nakasanay naming style ng pagtatasik, ang pagpe-ferment ng isda bago ibilad sa init ng araw, bago tuyuin. Isda, asin. Ang paulit-ulit lang po. Wala naman po kaming ibang ginagawa kundi paulit-ulit. Yelo. Ayan. Kung sa tingin nyo po ay okay po yung aming paraan na makadagdag kaalaman po sa inyo, pwede nyo naman po kaming tuladan. Kung kayo po ay may sarili din pong paraan, salamat po at kung inyo pong pinanood ang aking pong maikling video ng aking pong pagtatasik sa tuyuan ni Ate Beng. Binilag ko para ma-share ko rin po sa inyo. Dati po to maliit lang po siya na tuyuan. Ngayon po lumaki na po siya. Naging maunlad po yung tuyuan niya sa sobrang sipag po ni Ate Beng at ng kanyang mga tulong, kanyang mga tauhan at ating Panginoon Diyos. Biniyaan siya ng mga sipag na tauhan. Yan. Diba? Ang sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Kung hindi ka magsipag, hindi wala kang kaadihin. Yan po si Kuya Marlon, ang taga-tasik po ni Ate Beng. Sinasaid na po yung isda. Wala na pong isda na isinalin po doon sa bathtub. Yan pong sabaw na yan na mapula, meron ding konting asin yan. Kasi po para po yung ano ng isda ay lumabo yung mata. Pero hindi po yan ang isasabaw natin. At yan po ay pinaghugasan. Ayan, oh. Konti na lang. Ayan, pantayin mo kay Marlon. At para paglagay ulit ng asin, sarahan ng asin yan. Ibabaw. Yan po. Wala na pong yelo yan. Sasarahan na ng asin yan. Ayan. Ayan na po. Gagawa na po si Kuya Marlon ng pangsabaw. Kasi po kailangan po may tubig sa loob na mayroon pong asin ulit. So sa part 2 ng video, kala nyo magiging maalat na maalat po yan. Kasi po nakita nyo, puro asin. Hindi po ganoon. Kasi po sa second part, mayroon po tayong part 2 ng video. Papakita ko po sa inyo paano tanggalin po yung alat ng isda. Kasi po talagang combination po ni salt at saka ng ice na para maging matigas po yung isda. Yan po yung sasabaw niya, hindi po yung galing doon sa pinagsabawan doon sa kabila sa bathtub. Ang amin po palang gamit yung rock salt. Yan po natural salt na galing po sa dagat, tubig dagat na pinaano sa araw, naipon. Hindi po yan yung mga iodized na ginagamit po na iba. Natural salt po yan. Yan po yung sasabaw. Kasi po para lumamig po yung buong rep. Kasi po pagka malamig po, maganda po yung magiging resulta ng ating tuyo. Kapag po malamig yung loob, kailangan po yan ay walang butas para hindi maubos yung sabaw. So parang natagos po yung sabaw doon sa may kabila. Ayun,
Sasarahan niya na ating pong taga-Tasik na si Kuya Marlon. Pag okay na, sasabawan na lang ulit yan hanggang sa mapuno.